lalong-lalo na sa ating napakagandang guro na si Ginang Aiza B. Ocmena. Nandito po kami sa inyong harapan upang isadula ang tungkol sa epiko ni Gilgamesh. Nagsimula ang epiko ito sa hari ng Uruk, na ang dalawang katlo ng pagkatao ay Diyos at sangkatlo ay tao. Ako, si Gilgamesh, ang hari ng lungsod ng Uruk. Dapat sundin ang lahat ng ipasuko sa inyo. Masusunod po aming haring Gilgamesh. Wala kayong ginawa kundi puro lang kayong dagdalang. Ano ba ang nagawa namin sa inyo, haring Gilgamesh? Ba't ang sama-sama niyo po sa amin? Oo nga! Di ba? Sinabi ko sa inyo, ang lahat kong nagawa dito sa ari-ari wala ka obra. Magsalisan nga kayo. Alis! Mga kawal! Mga kawal! Bakit po aming haring Gilgamesh? Ilabas ang mga babae ko. Masusunod po aming hari. Nandito na po ang iyong mga babae, haring Gilgamesh. Bakit niyo po kami ipinatawag aming hari? Ipinapatawag ko kayo dahil may kasalanan kayong nilabag sa batas. Dapat kayong parusahan. Wag po! Wag po! Ba't ang daming babae dito? Akala ko ako lang ang asawa mo. Magsalisan kayo. Alam tayo. Dahil sa kanyang pang-aampo, patuloy na nananalangin ang kanyang mga nasasagot. Naway maglalaya sila sa kanya. Tinugon ng Diyos ang kanilang dasal. Nagpanala ang Diyos na masilakas ni Gilgamesh. Sino ka? Ako si Enkidu, ang ipinalala ng Diyos upang labanan ka. Mag-uutos tayo. Inaig ni Gilgamesh si Enkidu. Tawad na po, haring Gilgamesh. Akala ko, dalang kitang matalo. Akala ko ba sinakas kita. Pero sa huli, naging matalik na magkaibigan ang dalawa. Hindi naglaon, kasama-sama na ni Gilgamesh si Enkidu sa kanyang pakikipaglaban. Ayubo. Pumunta sila sa kagubatan sila upang patayin si Humbaba. Humbaba! Dapat kang patayin dahil halimaw ka! O sige, idanan na dito sa laban. Nagtagumpay sila Gilgamesh. Nakikipaglaban si Humbaba. At nagplang nila. Sa Ishtar naman ang tinanggaling ng si Ryan. Ang madala ito ng toro galing sa kalalutan. Julia kay Kukoy. Ngunit nagpili ng Gilgamesh ang Enkidu. Hindi pinaitulutan ng mga Diyos ang kanilang kawalan ng pagkalat, kaya itinagda nilang dapat mamatay ang isa sa kanila. At iyon si Enkidu. Isa pa. Kukoy ba? Kukoy, okay na nagot. Ay, Nang nakaratay na sa malalang kalamdaman si Enkidu, na naginip si Enkidu. Pumasok daw siya sa bahay ng mga alikubo. At nakita niya ang mga dating hari at reyna ng sa daigdigan na inalisan ng korona at kapangyarihan habang buhay. Sila na minsay naging Diyos tulad ni na Ano at Enlil ay mga alipin na ngayon na nagadala lamang ng karne at nagasalok ng tubig. Naroon din doon ang pari at kanyang mga sakristan. Nandoon din sina Ikana, Samugan, Ereshkigal at Belesheri. Nagising siya, makutang-makuta, naguguluhan, tila nag-iisang tatawa. Nagubad, matapos ng panaginip ni Enkidu at nakalatay pa rin siya sa daramdaman.
Kaibigan! Bakit po? Kaibigan, inarusahan ako ng mga dakilang Diyos at mamatay akong kayahiya. Hindi ako mamamatay tulad ng mga namatay sa labanan. Natatakot akong mamatay, ngunit maligaya at namatay. Ngunit maligaya ang bang mamatay sa mga laban. Kakatulad mo, kahiya ang mamatay. Pinagluksa ni Gilgamesh ang pagkamatay ng kanyang kaibigan sa loob ng 7 araw at 1 gabi. Doon. Ngayon natapos na rin ang aming palabas. At maraming salamat sa iyo. Sana nagustuhan mo ang ngayon magpapakilala muna. Ako si Jomet Binstan, langit bilang Gilgamesh. Ako si Princess Estalis, anak babae ng Gilgamesh. Ako si Mary Iris Estalis bilang Ishtar. Ako si William bilang kawan ni Gilgamesh. Ako si Delbert Bonanos bilang isang kumbaba. Ako si Hannibal bilang Ikido. Ako si Annie bilang babae ni Gilgamesh. Ako si Arbelos Kubanan bilang tagapagsalita. Ako si Irish Shane J. Santumba bilang kawan ni Gilgamesh. Ako si Peter Renteria bilang babae ni Gilgamesh. Ako si Celea Bukol bilang babae ni Gilgamesh. Ako si Richard Rosales bilang kawan ni Ishtar. Ako si Shaliana Sanazan bilang tagahawak ng Ako si Monami Okapulay bilang kawal ni Gilgamesh, Ishtar at naging isa. At ako din si Mary